Sa ika-28 araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, tumestigo para sa depensa ang pinsan ng punong maestrado na nakabili umano ng mga lote ni Cristina Corona sa Marikina. Saksi si Sherry Torres. Siya si Demetrio Vicente, ang bumili sa 7 lote ni Cristina Corona sa Marikina City noong July 26, 1990. Ang 1,700 square meter na lupain na nakahati sa 7 titulo, binili raw niya sa halagang 509,989 pesos. Kasabay raw ng pagbili ni Vicente sa lupain ito ang pagbili rin umano niya sa katabing lote ng kapatid ni Cristina na si Miriam Rocco. 1,700 square meters din daw ito. Ang kabuuang bayad niya para sa 8 lote na magkapatid, 1,018,000 pesos na binayaran daw niya sa pamamagitan ng manager's check. The reason I bought it because there's a power of attorney given to the sister, Cristina, empowering her to sell the property. So it was Cristina Corona who sold that land of Yes, Your Honor. Rocco to you. Sa pagtatanong sa kanya, sinabi ni Vicente na second cousin niya si Chief Justice Renato Corona. Pinsang buo raw ang kanila mga ina. Kinakapatid din daw niya ito. Ang ama niya, ninong ng punong maestrado, habang ang ina naman ni Renato Corona, ninang ni Vicente sa kasal. Sa kabila na ugnayang ito, isang broker daw ang nakipagtransaksyon sa kanya para sa pagbili ng magkatabing lote na magkapatid na Cristina Corona at Miriam Rocco. How did you happen to be the purchaser of this property? Through a broker, What do you mean broker? a real estate broker, because I have a lot of friends in Marikina Hindi Heights. kayo nadidinig ko. I have a lot of friends in Marikina Heights who stays beside this property, and they said that is that is open for sale, and they pointed to a broker. Sa kanyang testimonya, inamin ni Vicente na hindi pa rin niya napapalipas sa kanyang pangalan ang 7 titulo ng lupa na binili niya kay Mrs. Corona. Ibig sabihin, nakapangalan pa rin ito hanggang ngayon sa asawa ng punong maestrado. Meron pa akong babayaran dyan eh. Ano po yung inaintindi Yung niyo? transfer tax. Pero dahil lumabas sa kanyang testimonya na bago niya bilhin ang mga lote sa Marikina ay naibenta niya ang kanyang house and lot sa Tandansora, Quezon City sa halagang 3.5 million pesos. Tanong ng prosekusyon, Noong 1990, lumalabas po na 2,599 and 92 pesos. Abay, paano po ba nangyari yun? May 3 milyon kayo, yung halagang wala pang 5,000, hindi nyo mabayaran. Kasi kaya nawalan ako ng pera, nagpatayo ako ng bahay. And it cost me so much. Yung gastos ko, yung renta ko sa bahay, na inupahan ko during the construction of my house, hindi ko sumapat. bukod sa mga titulo, kay Cristina Corona rin nakapangalan ang mga official receipt ng real estate tax para sa 7 lote. Bagamat sinabi niyang siya raw ang nagbabayad nito taon-taon mula na mabili niya ang lupa. Sa akin ang titulo niyan at saka absolute deed of sale. Gayunman, hinanapan pa rin si Vicente ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile ng tax declaration na siya raw magpapatunay na di man nakapangalan sa kanya ang lupa ay siya pa rin ang kinikilala ng gobyerno na may-ari nito. Dati si Mrs. Cristina Rocco Corona ang nagbabayad ng amilyar ng 7 lote. O, nung sa kanya po yung lote, nung bigay na sa akin yung absolute deed of sale, ako na po nagbayad doon. Linipat sa iyo yung tax declaration. Hindi pa po eh. As far as the assessor Hindi ka pwedeng magbayad ng amilyaramiento kung hindi ilipat sa iyo yung tax declaration. Maya-maya pa, si Senador Ralph Recto na ang sumilip sa mga dalang dokumento ni Vicente. Dito, lumabas na 3 pala ang binabayarang amilyar ni Vicente. Ang para sa lupang binili niya kay Cristina Corona, ang binili niya kay Miriam Rocco, at ang improvement o bahay na pinagawa niya sa loob ng lupaing binili. Ang prosekusyon naman sinilip ang pagdayo pa sa Makati ni Vicente at ng mag-asawang Corona noong araw na ipanotaryo nila ang deed of absolute sale. Ang sinasabi po dito sa sertifikasyon na ito, at babasahin ko po sa inyo, this is to certify that in accordance with the records of this office, a certain Maria Beatriz S. Montoya has never been commissioned by this court as notary public for and in the city of Makati
Pero katwiran ni Vicente, ang mag-asawang Corona raw ang nagdesisyon na sa Makati sila magpanotaryo. Sa pagtatanong naman ni Senadora Loren Legarda, pinangalanan ni Vicente si Ombudsman Conchita Carpio Morales na pinsang buo raw ng kanyang misis na si Estrelita. Pahaharapin pa kaya ng depensa si Ombudsman Carpio Morales? Hindi na, hindi na maubos. Tsaka I think very credible naman yung testigo kung nadinig yung to testify more than 20 years ago. Hindi na mag-aabalay ang kwan dyan. Tsaka, kung naman very spontaneous yung kaya hindi na ako nag-object. Sige, birahin nyo na kung gusto nyo. I mean, I'm confident that he's just telling the truth. Bukas, 2 bagong testigo na konektado sa Article 2 o SAL and issue ang ihaharap ng depensa. Sa Article 2, sabi ni Defense Lead Counsel Serafin Cuevas, si Mrs. Corona raw ang magsisilbing pinakamalaki nilang testigo. Ang gumawa niya si Mrs. Kwan si Mrs. Corona Yeah, oo. Lahat kaya talaga yung sa amin pipresent. At saka yung aming trust account na covering the proceeds of the sale sa expropriation. It is Mrs. Corona who received it. Remember, I asked her to testify on the check, and it was she also who made the kwan. Baka siguro in the coming days. Sa isang pahayag, sinagundahan ni Mrs. Corona ang pahayag ni Vicente na naibenta ang lupa sa pamamagitan ng broker. Kaya kahit pinsan ito ng kanyang asawa, nagbayad pa rin daw sila ng broker's fee. Ang notary public namang si Attorney Beth Montoya, dati raw nagdonotaryo ng mga dokumento para sa isang accounting firm at nagtrabaho rin daw para sa isang law firm. Duda naman ang prosekusyon kung si Vicente nga ang totoong may-ari ng lupa sa Marikina. Alegasyong minaliit ng depensa. Yung sinabi niya na hindi niya mailipat dahil yung transfer tax, hindi niya mabayaran dahil nagpagawa daw ho siya ng bahay. And yet, nung tinanong sa kanya, magkano ba yung transfer tax? Hindi niya maalala. So parang inconsistent, di ba? Sabi niya, hindi niya mabayaran dahil masyadong mataas. And yet, hindi niya alam yung actual amount na kailangan niyang bayaran. Yung mga panahon na yon na 1992 na SALN ay hindi naman ukol ito sa pagiging justice niya. Nakita niyo po na napakatibay ang kanyang pagpapaliwanag. Kabisado niya ang kanyang mga dokumento. Kahit po mga kaibigan niyang justices ay nakabisit na doon sa kanyang bahay. So ito po ay maliwanag na yung tao ay walang tinatago. Ako si Sharian Torres, ang inyong saksi.